Kabanata 71, ang pagkakakilanlan ng Lich 3. Please subscribe, like and share po, thank you. And also please donate po kahit magkano lang basta galing sa puso. Tumigil. Ang madilim na enerhiya, na pinakawala ng lalaking nakasuot ng kulay abo, ay nawala sa biglaang utos ng isang tao. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw sa harapan ni Johas ang isang lalaki, isang duwende na may pilak na buhok. Sir Erenes, si Johas at ang natitirang matatanda, na nakakita sa duwende, ay nakaramdam ng kaunting pag-asa. Hindi maiwasang malungkot si Erenes matapos silang tignan. Napatingin siya sa lalaking nakasuot ng kulay abong lalaki at ngumiti ng walang kabuluhan. Ito ay matagal na. Kilala mo ako. Siyempre, paano ko hindi makikilala ang iyong pangit na kaluluwa dahil lang sa may mukha kang iba? Huhuho, iba talaga ang duwende na tumitingin lang sa katotohanan. Ang mga chismis tungkol sa iyo ay hindi malinaw na kasinungalingan na nakikita ko. Hindi napigilan ng lalaking naka-gray na matawa kay Erenes na nakilala siya saglit. Pakiusap, magsabi ka ng totoo. Iniwan mo ba ang nakaraan mong katawan at naging leech? Tanong ni Erenes. Sabi ko na nga ba? Sa sinabi ni Erenes, tumango si Johas na para bang may alam siya. Matuto pa. Ang mana at ang nakakatakot na mana waves at ang mga kasanayang iyon ay imposible para sa sinuman maliban sa isang leech. Higit pa rito, alam ng leech kung paano humawak ng dark magic at white magic, na nangangahulugan na siya ay isang bihasang white wizard sa nakaraan. At sa kaalamang taglay ni Johas, iisa lamang ang tao sa kontinente ng Rhodesia na bumagsak at naging leech. Bakit hindi mo nalang tanggalin ang maskara na iyan, Arsene? O gusto mong alisin ko ito para sa iyo? Ang lalaking nakasuot ng kulay abo o si Arsene ay tumawa ng mali-mali sa sinabi ni Erenes at inalis ang disguise magic. Nagsimulang malaglag ang kanyang buhok sa kanyang katawan, at ang gusot na katawan ni Leech ay nagsimulang magpakita ng kanyang mga buto habang ang kanyang mga laman ay nagsimulang matuyo. Nagulat ang mga warlock sa kanilang nasaksihan. Hindi ka panipaniwala. Isa siyang Leech. Arsene. Siya ba ang lalaking iyon mula sa Veritas Magic Tower? Oh, Diyos ko. May mga alingaw-ngaw na nahawakan niya ang kadiliman sa kanyang huling mga taon, ngunit upang maging isang leech. Leech. Ang ilan sa mga pinakadakilang wizard noong sinaunang panahon ay natatakot sa kamatayan at hinawakan ang ipinagbabawal na kaharian ng immortalidad. Bilang kapalit ng kawalang kamatayan, ang buhay na walang hanggan ay maaaring makamit sa halaga ng pagkakaroon ng isang pangit na laman na kahit sino ay hindi makatingin. Gayunpaman, yaong mga nagsagawa ng gayong masasamang gawain at nagsisikap na tuparin ang kanilang kasakiman ay kilala na lahat ay nawala ng buhay at nagkamit ng kaparusahan. Ngunit kahit sa ilalim ng mga sitwasyong iyon, isang leech ang nakaligtas sa daan-daang taon. Bilang karagdagan, ang pagkakakilanlan ng leech ay walang iba kundi ang kaaway ng Darkness Magic Tower at Simon, Meister Arsene. 500 taon na ba ang nakalipas? Tanong ni Arsene. Agad na sinagot ni Erenes ang tanong niya. Nagkita kami 2 taon bago namatay si Simon kaya 513 taon. Nagkita na ang dalawa pagkaraan ng mahabang panahon. Ito ay noong ang allied forces ng mga tao ay lumaban sa Dark Legion ng Devil King sa Libya Kingdom na kanilang nakilala. Ang kinatawan ng mga human wizard noong panahong iyon ay si Meister Arsene ng Veritas Magic Tower, at si Erenes ay tumulong kay Simon. Natapos ang digmaan sa pagkamatay ni Simon, hinarang ni Arsene si Eugene at hinawakan ang kapangyarihan ng kadiliman. Ang bayaning nakipaglaban sa Dark Legion, ang dahilan kung bakit nagpasya siyang baguhin ang kanyang mahika ay dahil sa kanyang kasakiman. Ang ariin ng Veritas Magic Tower at ang kanyang pagnanais na kontrolin ang Continental Magic System kasama ang Veritas Magic Tower na nangunguna. Ang kanyang kasakiman sa kalaunan ay ginawa siyang isang halimaw na kilala bilang isang leech. Alam mo ba na ang isang leech ay hindi kailanman makakatakas sa galit ng El Castle? Sa tanong ni Erenes, tumawa ng malakas si Arsene. Kek, Veritas, Magic Tower. Kaya ko, gumawa ng anumang bagay, para rito. At, ako ay, hindi nakikita, para dito, mundo. Ako ay, takot sa, hindi. Diyos. Kung gayon, ako na lang ang magpaparusa sa iyo.
Ang paghaharap ng dalawa noong nakaraan ay humantong sa pagkapanalo ni Erenes. Si Arsene, ang wizard ng 8 circle noong mga oras na iyon, ay halos hindi nakataka sa kanilang laban. 513 taon na ang lumipas mula noon. Si Arsene ay isang lich na ngayon. Natuto pa siya ng makapangyarihang dark magic kasama ng white magic. Kumpiyansa ang lich na hindi siya magpapatalo sa pagkakataong ito. Cook, ikaw, isipin, sa akin, bilang ang Arsene, ng nakaraan, huwag, hindi mo ako maintindihan. Ang katawan ni Arsene ay pumailang lang sa langit. Ang kanyang katawan ay nagsimulang mangalap ng enerhiya ng abyss na mas malalim kaysa sa kadiliman. Masyadong pumailang lang si Erenes sa langit. At ang elemental magic, na siyang pinakamataas na ranggo ay ipinahayag. Nagsasalita ako sa mga elemento ng apoy at hangin, linisin ang maruming presensya sa harap mismo ng aking mga mata. Sa mga salita ni Erenes, sabay-sabay na lumitaw ang apoy at hangin at nagsama-samang bumubuo ng buhawi ng apoy. Ang buhawi ng apoy ay lumipat patungo sa Arsene. Elemental magic. Ipinagtanggol ni Arsene ang mahika ni Erenes gamit ang isang kamay, at sa kabilang banda, lumaban siya gamit ang dark magic. Kuwaang. Kung. Bang. Bang. Nakakatakot ang away nilang dalawa na parang gumuho ang langit. Sa napakalaking paghaharap ng mga alon ng mana, ibinuka ni Johas at ng mga matatanda ang kanilang mga bibig sa panoorin. Diyos ko, lahat tayo ay mga pulako lamang sa isang lawa. Napagtanto ni Johas ang kanyang kayabangan. Lahat ay nabighani at pinanood ang away ng dalawa. Ang pinakamabilis na kidlat, sirain ang maruming nilalang na ito. Querern. Isang sibat ng kidlat ang bumagsak sa katawan ni Arsene. Sa pag-atake na nangyari sa isang sandali, naging abo ang katawan ni Arsene. Kuwak! Dahil sa nakamamatay na sugat, bumagsak si Arsene sa lupa. Nang mawala ang kalahati ng kanyang katawan, tumangala siya kay Erenes at sinabing, Cook, nawala ko, ngayong araw. Ngunit sa lalong madaling panahon. Ikaw, Kerry Bastard, gagawin ko, kunin, alisin, ng, lahat ng, ikaw. Nagmura si Arsene sa kanila at tumakbo palayo. Hulihin mo siya, sigaw ng matatanda. Tumakas si Arsene, kung saan sinubukan siyang sundan ng mga matatanda. Hinarang sila ni Erenes. Tumigil ka. Kailangan mo siyang patayin kaagad kapag may pagkakataon ka. Isang lalaking may hindi maisip na kakayahan at kapangyarihan. Kung hindi nila siya mahuli noong siya ay nasugatan, hindi nila siya mahuhuli. Iniyuko ni Erenes ang kanyang ulo at sinabi, ang pangunahing ng isang lich ay life vessel. Ito ay tulad ng pag-alis ng shell, ang muling pagkabuhay ay hindi mapipigilan. Noon lamang napagtanto ng mga matatanda at ni Johas na ang nasugatan ay isang lich. At siya ay nasugatan, ngunit maaari mo ba siyang sundan at papatayin siya? Kwak! Habang nagsasalita si Erenes, nagsimula siyang umubo ng itim na dugo. Ang mga pinsalang natamo ni Erenes mula sa laban ay hindi pa nakikita hanggang noon. Sir Erenes, si Johas, na nabigla nang makita ang dugo, ay sumugod upang alalayan siya. Si Erenes ay nagsimulang gumamit ng healing magic sa kanyang sarili pagkatapos tulungan ng iba at magsalita na may maputlang mukha. Talagang babalik ulit ang lalaking iyon. At mas malamang na hindi siya mag-iisa. Si Johas at ang mga elder ay nanigas nang marinig ang mga salitang iyon. Ni isang lich ay hindi nila napigilan. Ano ang mangyayari kung isang dosina sa kanila ang dumating sa kanila? Ilang segundo na lang ay mapapawi na ang Dark Moon Magic Tower. Tumingin si Erenes sa madilim na mukha ng mga warlock at tumingin sa langit. Magsisimula ba muli ang labanan na natigil 500 taon na ang nakalilipas? Ang nahulog na bituin ay muling bubuhayin, at isa sa mga tao, na gumanap ng malaking papel sa nakaraang digmaan, si Arsene, ay lumitaw. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Erenes matapos mapagtantong sunod-sunod na mga bagay na hudyat ng pagsisimula ng isang mapanganib na digmaan na wawasak sa kontinente ang nagaganap. Sa ganoong kaso, elemental at spirits lang ang kailangang
Alam ng mga sinaunang duwende kung paano gumamit ng mga espiritu bilang karagdagan sa mahika. Ang mga gumagamit ng espiritu na gumamit ng mga espiritu na may kinalaman sa mga kontrata sa kanila ay napakalakas kaya't ang mga tao o ang mga duwende ay hindi maaaring maging tugma. Ngunit sa isang punto, ang koneksyon sa pagitan ng spirit world at kontinente ng Rhodesia ay naputol. Sila ay dalawang ganap na magkaibang mundo ngayon. Ang mga duwende ay hindi na makagawa ng kontrata sa mga espiritu dahil unti-unti silang nawala ng kapangyarihan mula nang sila ay itinulak pababa ng mga sakam na tao at naging isang lahi ng minorya. Ngayon, hinahangad ni Ernest na kumonekta sa mundo ng mga espiritu para sa kaligtasan ng iba pang mga lahi, at ang kinaroroonan ng luha ng lupa, ang susi sa pagbubukas ng pinto sa kabilang dimensyon, ay nalaman. May mga pagdududa sila, ngunit paano kung hindi alam ni Prinsesa Reina ang kinaroroonan ng bagay? Walang kinabukasan para sa mga duwende. Hindi napigilan ni Ernest na iwaksi ang masamang iniisip mula sa kanyang isipan. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ipagdasal na angkinan ni Reina ang luha ng lupa. Chapter 72, The Religious Identity 4. Nemesis, ang kabisera ng Baroque Empire. Isang maliit na bagon ang pumasok sa timog na tarangkahan. Sina Luke at Philip ay ang mga nasa kariton na may tuktok ng recon. Panginoon, kung patuloy kang sumilip, tatawagan ka nila sa maling dahilan. Ano man ang sinabi ni Philip, hindi maalis ni Luke ang kanyang mga mata sa napakagandang tanawin ng kabisera mula sa bintana ng bagon. Ito ay hindi bababa sa 3 beses na mas malaki kaysa sa 500 taon na ang nakakaraan, naisip ni Luke. Bago naging warlock, nagtatrabaho si Luke sa Veritas Magic Tower na matatagpuan sa Nemesis. Kaya, ang lungsod ay hindi isang pamilyar na lugar para sa kanya. Gayunpaman, sa nakalipas na 500 taon, ang may-ari ng bansa ay nagbago at ang lugar ay naging isang imperyo. At doon, nagsimula ang iba pang mga pagbabago sa Nemesis. Ang una ay ang pagtaas ng matataas na gusali. Sa pagdami ng populasyon, marami ang 3 hanggang 4 na palapag na gusali na bihirang gamitin noon. Sa downtown, may mga gusaling may tent palapag din. At ang iba pang mga bagay, ang lungsod ay nahahati sa iba't ibang mga lokalidad. Noong nakaraan, ito ay nahahati lamang sa sentro ng lungsod, ang lugar kung saan matatagpuan ang palasyo ng hari kasama ang mga maharlika at mayayamang mga ngalakal at ang panlabas na sentro ay ang lugar ng mga karaniwang tao. Ngunit sa kasalukuyang panahon, ang panlabas na sentro ay malinaw na nahahati sa mga distritong tirahan, komersyal, at militar. Ang Baroque Emperor ay tiyak na itinatag ng isang kasuklam-suklam na emperador, ngunit ang ilan sa mga nakaraang emperador ay mahusay na bumuo ng hukbo at mga tao sa loob ng 500 taon. At ang mga karampatang emperador na iyon ay nagpasimula ng iba't ibang mga patakaran at naghanda ng mga hakbang para sa pagpapalakas ng kanilang kapital, at ang pagpapanatili ng kapital ay isa sa kanilang gawain. Sa pamamagitan ng paghahati sa lugar sa tamang paraan, naging mas maayos at maginhawa ang administrasyon, kahit na may pag-atake o paghihimagsik ng kaaway, mas madaling ipagtanggol at tumugon ng maagap. Ngunit sa huli, ang gawain ay kailangang gawin ng mga tao, kaya magkakaroon ng puwang. Kung sakaling sasalakayin niya ang kabisera sa bandang huli, hindi masamang hanapin ang mga butas sa administrasyon. Iyan ba ang Gigant Arena? Tanong ni Luke habang nakaturo sa bilog na arena na nasa dulong kanan niya. Sa pagitan ng mga kalsada at magagandang mansyon, mayroong isang higanteng lugar, at gaya ng nabanggit ni Philip noong nakaraan, ang laki nito ay hindi maihahambing sa Gigant Arena ng Lamer. Ito ang ipinagmamalaking Royal Gigant Arena. Ang Royal Gigant Arena ay ang lugar kung saan ang pinakamahusay sa mga pinakamahusay na angkan at ang pinakamahusay na rider mula sa imperyo ay nagpakita ng kanilang mga kasanayan. Libo-libong turista mula sa buong Rhodesia ang lumilipat upang makita ang mga nakakakilig na laro doon. Tapos ang lugar na iyon. Tanong ni Luke sabay turo sa isa pang building na nasa kabilang side. Hindi tulad ng pabilog na arena, ang gusali ay hugis parihaba. Iyon ang punong tanggapan ng Knights of Guard. Nagtapos ako sa Royal Military Academy at pagkatapos ay nanatili doon ng ilang sandali.
Ang mga mata ni Philip ay napuno ng galit at pagkapurol. Siya ay nagtapos mula sa Royal Military Academy na may natatanging kakayahan. Ambisyosa siyang kumuha ng elite course at maging isang hero-class rider, ngunit lahat sila ay kanyang pag-asa. Hindi lamang siya nagkaroon ng anumang access sa Gigants dahil sa inggit at paninibugho ng mga maharlika, ngunit siya ay ginawa upang iwanan ang mga kabalyero pagkatapos na mapalayas. Magiging maayos kaya sila ngayon. Naisip ni Philip mismo. 3 tao ang nakakulong at naka-frame sa kanya. Kung bibigyan siya ng pagkakataon, nangako si Philip na maghihiganti. Pero, hindi ko nakikita ang Veritas Magic Tower. Nabalitaan ko na nasa kabisera. Tinanong ni Luke kung kailan hindi nakikita ang Magic Tower kahit na dumaan sa lumang lokasyon kung saan nandoon ang tore. Inilipat ang Veritas sa hilagang suburb ng Nemesis. Habang ang Magic Tower at ang mga gusaling na uugnay dito ay patuloy na lumalaki, hindi ito maaaring ipagpatuloy sa sentro ng kabisera. Hindi kasing bilis at lapad ng Baroque Empire, ngunit patuloy na lumaki ang Veritas Magic Tower. Sa Holy Artenia Empire, mayroong daan-daang mga wizard at trainees kasama ang mga Magic Tower na naging pinakamagagandang tore sa kontinente, mas maraming katulong, mas maraming workshop, bodega, at mga pasilidad sa pananaliksik. Habang dumarami ang mga pasilidad sa Magic Tower, humigit kumulang 300 taon na ang nakalilipas, isang malaking site ang itinayo sa hilagang suburb ng Nemesis at inilipat doon. Ang mga kalye sa lugar na iyon ay ganap na puno ng mga wizard at mga ngalakal na nakikitungo sa mga mahiwagang materyales sa hilagang bahagi. Ito ay naging isang zone ng mga wizard, at tinawag bilang Veritas Town. Ganon. Habang pinag-uusapan ito ni Luke at Philip, ang bagon ay dumaan sa isang gate ng checking at nagsimulang lumipat sa isang kalsada na may marangyang sementadong mga bato. Hindi tulad ng panlabas na rehiyon, ang mga gilid ng kalsada ay may mga anti-gong bahay. Ang mga tao ay medyo tahimik at kakaunti ang mga tao, gayunpaman, kung minsan ay may mga magagandang babae na nakasuot ng marangal na damit na gumagalaw sa mga karwahe o bagon na dumadaan sa kanila. Sa kabila ng mga kalye ng sentro, nagsimulang lumitaw ang mga gusaling pang-administratibo. Nagkaroon din ng Parliament Building kung saan nagpupulong ang mga maharlika mula sa iba't ibang departamento tulad ng Militar, Foreign Affairs, at Internal Affairs. Matapos dumaan sa ilang mga gusali, pagkatapos ng 10-10 metro ang layo, ito ay nakalabas na sa wakas. Ang Imperial Palace, ang puso ng Baroque Empire. Chapter 73, Emperor's Audience 1. Tumigil ka. Nang makarating ang bagon sa harapang tarangkahan ng Imperial Palace, hinarang ito ng mga bantay at mga gwardya. Luke de Recon, ang batang Panginoon ng Recon Viscount. Pumunta ako rito para sa isang formal na pagpupulong sa ilalim ng utos ng emperador. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, lumapit ang isang gwardya upang kumpirmahin ang selyo ng Recon Viscount na nasa mga kamay ni Luke at sinabi. Mula dito, kailangan mong sumama sa akin. Pumunta na si Philip sa bilya kung saan dapat tumira ang mga katulong, at nagsimulang maglakad si Luke sa malawak na palasyo kasunod ng bantay. Iyon ang unang pagkakataon niya sa Imperial Palace. Ang palasyo ng mga marmol na tile ay sapat na malaki upang pumatay ng isang tao. Makalipas ang halos 1 oras na paglalakad, narating ni Luke ang silid ng trono. May ukit ang pintuan ng kwarto ng isang dragon na lumulunok sa araw, hindi napigilan ni Luke ang pag-ungol sa sarili. Nailoloko mo pa rin ba ang mga tao, na sinasabi na ikaw ay angkan ng isang dragon? Mula noong sinaunang panahon, may ilang mga maharlikang pamilya at mga marangal na pamilya na nag-aangkin na sila ay mga inapo ng dragon. Ito ang kanilang kwento na ang isang dragon ay nagbagong anyo bilang isang tao, at isang maharlikang babae ang nagsilang ng anak ng isang dragon. Isinalaysay ang kwento upang madagdagan ang awtoridad ng marangal na pamilya sa pamamagitan ng paghiram ng maringal na kapangyarihan ng dragon, gaya ng sinasabi ng sinaunang mitolohiya na ang mga dragon ay makapangyarihang mga nilalang. Hindi isang inapo ng dragon, ngunit isang balyena. O ang mga inapo ng mga lasenggo. Naalala ni Luke kung paano ang mga ninuno ng pamilyang Baroque at ngumiti.
Inakala ng gwardya na kasama ni Locke na nararamdaman ni Locke ang "I feel glad to meet the Majesty" feels. Nang makarating si Lucas sa pintuan, ipinahayag ng katulong ang pagdating ni Lucas sa malakas na boses. Emperador, dumating na ang Panginoon ng Recon Viscount. Oo, tabihan mo siyang pumasok. Nang marinig mula sa silid ang tinig ng kamahalan, bumukas sa gilid ang malalaking pinto. Malaking hakbang ang ginawa ni Locke nang may kumpiyansa. Walang meeting sa throne room, walang laman ang buong kwarto. Sa dulo ng silid ay may isang malaking upuan na inukit mula sa puting jade at isang lalaking may pulang buhok na bumagsak na parang leon ang nakaupo doon. Siya ba si Rudolph? May mga chismis na ang Haring Leon na si Rudolph ay isang henyong eskrimador. Na siya ay nagsanay ng higit pa sa pagkain, na siya ay pumasok sa Swordmaster noong huling bahagi ng 20s at isa sa dalawang Sword Sage na mayroon sa kontinente. Tinitigan ni Locke ang emperador na may labis na konsentrasyon. Nakaupo sa medyo walang modo na posisyon, ngunit napakalakas na alon ay naramdaman mula sa katawan ni Rudolph. At ang mga alon na parang literal na alon ng tubig ay tila gumalaw sa kanyang katawan at pumulupot sa katawan ni Locke. Nanginginig ang balat ni Locke at gusto niyang gamitin ang kanyang dark magic para mawala ang nabihag na pakiramdam, gayunpaman, nagpa siya si Locke na tiisin ito. Ayos lang. Paulit-ulit na sabi ni Locke sa sarili. Tumango naman si Rudolph na nakaupo sa trono habang nakatingin kay Locke na nakatiis sa mga alon na binaril niya. Kung ito ay isang alon ng apoy, kung gayon ang mukha ng tao ay naging isang pulang mainit na bola. Gayunpaman, nagawa itong balikatin ng kalaban. Isang ekspertong eskrimador at magic ng 3 bilog. Mas magaling siya sa chismis, kapag natapos na ang paghahanda ko, mamamatay ka sa pagkamatay ng aso sa kamay ko, isip ni Rudolph. Si Rudolph na nakahawak sa kakayahan ni Locke ay huminto sa pag-alon. Nakahinga ng maluwag si Locke. Kung hindi niya inilabas ang magic. Muntik ko nang ipakita ang kakayahan ko. Hindi pa nagtagal, mayroon siyang mahika at mga bagong kapangyarihan na kinuha niya mula sa mga demonyo kasama ang kanyang 5 circle magic, at sa pamamagitan noon, madali niyang napaatras si Rudolph at binago ang sitwasyon. Gayunpaman, kung ginawa iyon ni Locke, nabunyag sana ang kanyang pagkakakilanlan. At hindi magdadalawang isip ang emperador na hampasin ang leeg ni Locke gamit ang kapangyarihan ng isang sword sage dahil sa pagtalikod sa kanyang hari. Walang balak si Locke na madaliin ang kanyang paghihiganti. Mas maganda ang paghihiganti kapag malakas ang kalaban. Magiging mahirap pagdating dito. Hindi naman, kamahalan. Sa ilalim ni Rudolph, yumoko si Locke at nagsalita. Ang dahilan kung bakit kita ipinatawag dito ay para formal na bigyan ka ng titulo at para maging miyembro ka ng Imperial Army. Marami akong gustong sabihin, ngunit wala tayong luho ng oras, kaya simulan natin sa pamagat. Tinulyapan ni Rudolph si Count Voltes, na agad na nagdala ng espada na kumakatawan sa kapangyarihan ng emperador. Young Lord Locke, lumuhod ka. Sa sigaw ng emperador, lumuhod si Locke sa harapan niya. Kinuha ni Rudolph ang espada at inilagay sa ulo at pagkatapos ay magkabilang gilid ng balikat. Pananatilihin mo ba ang batas at ang teritoryo ng Baroque Empire at mag-aalok na magbigay ng hindi matitinag na katapatan sa pamilya ng Imperial? Gagawin ko. Aalagaan mo ba ang mahihirap at mahihina, kumilos ng tapat, at makatarungan? Gagawin ko. Sa banal na karapatan na ipinagkaloob sa iyo, mula sa mismong araw na itinalaga kita bilang Panginoon ng teritoryo ng Recon. Sa ilalim ng normal na sitwasyon, maraming maharlika ang kailangang manood ng seremonya. Gayunpaman, dahil ang titulo ng Panginoon na ibinigay kay Lucas ay nangyayari 1 taon na mas maaga kaysa sa iminungkahing batas, tanging ang emperador at Voltes lamang ang mga panauhin. Bagamat hindi formal, mabilis na natapos ang seremonya, at napag-usapan ng emperador ang tungkol sa pagpapalista sa hukbong imperial. Kung ikaw ay isang destroyer, malaki ang maitutulong mo sa pagtatanggol sa hilagang hangganan. Mangyaring panatilihin ang aming imperyo mula sa pagsalakay ng Volga Republic sa darating na 2 taon. Matapos matanggap ang sulat ng enlistment, kinuha ni Locke ang sulat at lumabas ng throne room. Anong nakita mo? Nang lumabas si Locke sa silid para magpatala, tinanong ni Rudolph si Count Voltes.
Pagkita mo sa kanya, mukha siyang mabuting bata. Hindi lang siya ang lawak na tinatawag siyang fine. Sabi ni Rudolph. Tumingin siya sa pinto at nagpatuloy. Sa edad na 17, isang expert knight na may third circle magic at isang rune knight. Kung lumaki siya ng maayos sa loob ng isang dekada, magiging swordmaster siya at kakainin tayo. Kung maaari lang, ibinigay ko sa kanya ang aking anak na babae at itabi ko siya sa akin. Nagulat si Count Voltes sa mga papuri na ibinibigay ng emperador. Ganito ba siya? Oo, siya nga. Ngunit ang mga bahay ng Recon at Baroque ay hindi magkatugma. Ang damdamin ng mga ninuno ay nagpatuloy hanggang sa mga susunod na henerasyon. Bagamat hindi sila sumalungat sa mga digmaan, ang Recon Viscount at ang pamilyang Baroque ay parang mga kaaway. Hindi na kailangang ipadala kaagad ang assassin. Tanong ni Voltes. Natawa si Rudolph sa tanong ng Count. Huhuho, hindi na kailangan gawin agad. Maaaring nakakatuwang makita kung paano namatay ang huling inapo ng mandirigmang Recon. Pagkatapos makipag-usap, hiniling ni Rudolph si Count Voltes na lumabas. Walang paraan kahit ang pinakamalapit na tao ay makakakita nito. Labas. Sa utos ng emperador, lumitaw ang isang lalaki mula sa belo sa likod ng trono. Dahil sa nakatikip ang mukha ay hindi na ito makilala, may maitim na enerhiyang dumadaloy mula sa itim na robe na nasa kanyang katawan. Paano ang sumpa sa kanyang katawan? Tanong ng emperador. Hindi posible na suriin ito dahil sa manipis na kapangyarihan ng kanyang ninuno. Sabi nung lalaki. Gayunpaman, walang saysay para sa isang taong random na malaman ang tungkol sa sumpa na inilagay ng isang siyam na bilog na halimaw. Naisip ni Rudolph sa sarili. Tinadya ni Rudolph na tawagan si Arsene para tingnan ang sumpa na inilagay sa katawan ni Locke. Gusto niyang malaman kung lumuwag na ba o hangina na ang sumpa, naisipan niyang gawin itong muli kay Arsene. Ngunit sa loob ng ilang araw, hindi nakipag-ugnayan si Arsene sa emperador. Kaya't ang bigong puso ng emperor ay tumawag ng 7 bilog na warlock sa palasyo ng hari, gayunpaman, sa mga kakayahan na mayroon siya, hindi niya nakumpirma ang sumpa. Di kaya, may kailangan siyang gawin para mapatay ko siya. Puno ng galit ang mga mata ni Rudolph. Kinabahan at nanginginig sa nakita ang matabang itim na warlock. Ngunit siya na tinawag na Sword Sage, ang mga kasanayang ipinakita niya kay Locke noon ay 1 minutong porsyento lamang ng kanyang mga kasanayan. Chapter 74, Emperor's Audience 2. Congratulations, Lord. Nang matapos si Locke sa seremonya ng pagpaparangal, binati siya nina Philip at Mabo, ang driver ng bagon. Salamat, lumabas tayo ng palasyo dali. Si Locke, na wala ng balak na manatili pa sa Baroque Empire, ay minadali silang umalis. Nang papalabas na sila sa garden at papasok sa kanilang bagon. Narinig nilang may tumawag sa kanila mula sa likuran. Teka lang, sino kaya ito? Kung hindi si Philip ang pinalaya sa Knights of Guard, sabi ng isang tao. Nang lumingon sila upang tingnan kung sino iyon, 3 kabalyero na nakasuot ng mga gwardya ang papalapit sa kanilang direksyon. May ngiti sa kanilang mga mukha, pinagtatawanan nila si Philip. Kayong mga, nauutol na sabi ni Philip. Tumigas ang mukha ni Philip matapos tingnan ang mukha ng mga kabalyero. Ito ay dahil sila ang 3 tao na nagpahinto kay Philip sa pagsasanay ng knight. Pagkatapos umalis sa Knights of Guard, ikaw na ba ang escort ng batang ito? Habang sinusulyapan niya si Locke, ang guard na nagsasalita ay naglakad papunta kay Philip. Kawag. Lumipat si Locke sa harap ni Philip, na hindi komportable, at sinabi. Ako si Locke de Recon. Sino ka? Ikaw ang inapo ni Recon na nakakakuha ng seremonya ng titulo ngayon. Ako si Juan, ang pangatlong anak ni Marquis Macreve, at ito ang mga kasamahan ko na sina Jake at Carwan. Si Marquis Macreve ay isa sa mga pangunahing tauhan ng emperador. Ang isang malaking maharlika na may manor sa silangang bahagi at ang isa pa ay lahat ng marangal na figure. Yumuko si Juan kay Locke at nagtanong na may pagdududa. Pero Lord, alam mo ba? Si Philip ay nakagawa ng kasalanan sa kanyang pananatili sa Knight's Quarter. Anong kasalanan? Tanong ni Locke. Kinuha niya ang mahiwagang bato mula sa isang gigant na pag-aari ng isang kabalyero at pagkatapos ay ibinente ito.
Panginoon, ipinapayo ko sa iyo na mangyaring mag-ingat sa paligid niya. Baka mahawakan niya rin ang gigant mo, hihihi. Isang mahinang tawa ang isinagot ni Juan sa huli. Nagsimula na ring tumawa ang mga kasama niyang kabalyero. Napatingin si Locke kay Philip na naninigas dahil sa sinabi nila. Napatingin si Locke sa tatlong knight na nakatayo sa harapan nila. Hindi ko akalain na ginawa iyon ni Sir Philip. And even if he did do something like that, I know that there is a valid reason kung bakit niya ginawa yun, ani Locke. Dahil, anong dahilan? Ang lalaking iyon ay likas na ipinanganak na magnanakaw, hindi isang kabalyero. Nasa kanya ang mga binhi at turo sa likod na eskinita, sabi ni Juan. Hik, yung anak sa labas, naisip ni Philip. Sa mga salita na sinabi ni Juan tungkol sa kanya, si Philip ay nagngangalit. Ang totoo ay si Juan ang humila at nagbenta ng magic stone mula sa gigant sa Knight's Quarter. Alam iyon ni Philip pero siya pa rin ang may kasalanan. Nahumantong sa pag-aakala ng board na si Philip ay tumataya at nagsusugal sa Gigant Arena. Totoong pumasok si Philip at dumalo sa Gigant Arena. Gayunpaman, responsibilidad ng bawat mercenaryong rider na bumuo ng mas mahusay na mga kontrol at pagbutihin ang kanilang mga kasanayan. Never siyang sumugal. Gayunpaman, sinabi ni Juan na nasaksihan niya ang dapat na paglabag sa panuntunan na ginawa ni Philip, sa kabila ng hindi niya nakilala si Philip. Noong panahong iyon, nahirapan ang Knights of Guard na ibigay ang kanilang desisyon. Ito ay higit sa lahat dahil sa katotohanan na ang saksi ay mula sa isang prestihiyosong marangal na pamilya. Sa huli, nagpa siya ang lupo na pumanig sa Maharlika at pinaalis si Philip. Dahil sa bigo at inis sa mga malisyosong gawa sa Knight's Guard, tuluyang nagbitiw si Philip. Matapos makatagpo ng maraming problema, pumunta siya sa Recon Viscount sa imbitasyon ni Rogers. Kung ikaw ay maglalakad kasama ang gayong tao, kung gayon ang reputasyon ng Panginoon. Ano ang iisipin ng iba sa iyo? Kinuha ni Locke ang glove na suot niya at itinapon sa mukha ni Juan. Nagulat si Juan sa nangyari. Ang pagtanggal ng guwantes at paghagis nito sa ibang tao ay nangangahulugan na ang tao ay hinihiling sa isang tunggalian, hindi bababa sa kaso ng mga Maharlika. Si Philip ay isang knight na pinagkakatiwalaan ko. Hindi ko alam kung totoo ang sinasabi mo, pero hindi ako tatahimik kung may dudungi sa kanyang reputasyon sa harapan ko mismo, ani Locke na may matatag na boses. Si Juan, na hindi man lang naisip na hihingi ng tunggalian si Locke, ay nagtanong ng walang katotohanang ekspresyon. Diba, ngayon mo lang ba kami tinanong sa isang duel? Oo, ginawa ko. Bakit? Natatakot? Dahil guard ka? Tanong ni Locke. Sa pang-aasar ni Locke, ang tatlo sa kanila ay nasa malaking pag-aalala. Kahit na siya ay tunay na inapo ng dakilang mandirigma na si Recon, ang tatlong gwardya ay mas matanda, mas malakas at mula sa matataas na maimpluwensyang marangal na pamilya. Nang malapit na nilang tanggapin ang tunggalian. Panginoon, ang tunggalian na ito, mangyaring ipaubaya sa akin. Lumuhad si Philip sa harap ni Locke at sumigaw. Gusto mo? Ayaw ni Locke na magkaroon ng duel si Philip sa tatlong iyon. Kahit na ang mga Maharlika ay hindi maaaring pumunta lamang at magkaroon ng tunggalian sa mga Maharlika mula sa mas matataas na pamilya, at si Locke ay isang kabalyero lamang, isang normal na kabalyero. Kung lumabas ang mga alingawngaw na ang isang kabalyero, si Philip, ay may tunggalian sa mga gwardya ng emperador, kung gayon si Philip ay tiyak na mapaparusahan sa pinakamasamang paraan na posible. Gayunpaman, ang mga mata ni Philip ay nag-aalab sa determinasyon. Nais niyang ayusin ang mga bagay sa kanila minsan at para sa lahat. Sige. Kung ganoon, kailangan mong manalo. Salamat, tugon ni Philip pagkatapos na mabigyan ng pahintulot. Tumingin si Locke kay Juan at sinabing, kailangan kong panatilihin ang aking dignidad bilang Panginoon. Kaya, gagawin kong kinatawan ako ni Philip sa tunggalian na ito. Wala kaming balak na itaas ang aming espada laban sa isang magnanakaw. Sinasabi mo ba natatakas ka sa pagitan ng iyong buntot? Sa panahon ngayon, baka ang mga dila ng mga kabalyero ang hinahasa sa halip ng mga espada. Hindi ka man lang makaharap sa magnanakaw. Habang tinutuya sila ni Locke, sa isang iglap ay nakuha ng tatlo ang pain. Cook, sige. Tanggap namin.
Chapter 75, Emperor's Audience 3. Sa Imperial Palace, maraming training camp para sa mga gwardya at mga kabalyero na nandoon para bantayan ang Emperor. Sa kanila, mayroong isang grupo ng mga tao na lumitaw sa lupa sa likod ng palasyo na kung minsan ay ginagamit ng mga kabalyero. Sila ay sina Locke, Philip, at ang 3 guard knight. Pagsisisihan kitang nakilala kita, sabi ni Juan kay Philip pagkatapos magpahinga. Noong nakaraan, noong nagsisilbi si Philip bilang isa sa mga guard knight, si Juan ay mas mahina kaysa kay Philip, na nagtapos sa Royal Military Academy. Kaya, maaaring may pagkakataon na nagseselos siya kay Philip at nagpas siyang itulak siya palabas. Ngunit lumipas ang mga taon mula nang mangyari ang insidenteng iyon na pinalaya si Philip. Samantala, si Juan, sa suporta ng kanyang pamilya, ay nagsanay sa ilalim ng isang napakakaranasan at kilalang guro. Ang pagsasanay na iyon ay nagbigay daan sa kanya na maging isang intermediate expert sa napakaikling panahon. Nang ang taong iyon ay pinalaya sa mga kabalyero, siya ay isang dalubhasa sa mababang antas. Malamang na ilang taon siyang gumala at nag-aksaya ng oras sa kanayunan. Malaki ang posibilidad na manalo ako, naisip ni Juan. Matapos makumbinsi tungkol sa kanyang sariling panalo, malumanay na humakbang si Juan patungo kay Felipe at sinabing, "Kung lumuhad ka sa harap ko at humingi ng tawad, ipapawalang bisa ko ang tunggalian. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa lumuhad sa harap ng mga katulad mo. Kukek, kung gayon kailangan lang kitang patayin." Habang nanunood ang iba ay nagsimula na ang dalawa sa kanilang tunggalian. Sa mga normal na kaso, ang tunggalian ay mangangailangan ng pampublikong notaryo. Ngunit ni Philip, na nangangarap na makaganti, si Locke, na nakatayo roon para sa kanyang karangalan at si Juan, na abala sa kanyang pagnanais na Year-Okan ang magnanakaw na hindi niya nagustuhan, ay hindi naisip na kailanganin ang isang notaryo sa tunggalian. Nagsimula na ang tunggalian sa unang hakbang ni Juan. Pinapalitan ni Juan ang kanyang mga kasanayan mula sa swordplay na natutunan niya sa Knights of Guard at ang mga kasanayang naisip sa kanya ng napakatalino na pribadong eskrimador mula sa Southern Continent na nagsanay sa kanya. Katulad ng pag-unlad ni Juan sa kanyang mga kasanayan, si Philip din ay napaunlad niya. Matapos malaman kay Locke ang tungkol sa Gold Sword, nagawa niyang pigilan ang mga pag-atake ni Juan. Nang hindi natuloy ang kanyang paghaharap kay Philip sa kanyang inaakala, nagsimulang gumamit si Juan ng aura. Huwong. Katulad ng ibang intermediate knight, ang kanyang aura ay mukhang makapal at mabigat. Nagpasya din si Philip na tumugon sa kanya sa parehong paraan. Hindi na kinailangan pang bitawan ni Philip ang Gold Sword. Ang paglipat lamang ng pinakintab na Phantom Sword tulad ng dati niyang ginagawa sa Gigant Arena ng kabisera ay sapat na upang magdulot ng takot kay Juan. Chiti? Damat? Sumpa ni Juan. Wala siyang kaalam-alam na itutulak siya pabalik ni Philip, si Juan na hindi na napigilan ang sarili ay nagsimulang magmura. Ang mga kasanayan sa fencing na ipinakita ni Juan ay kasing husay ng isang advanced na kabalyero. Gayunpaman, may isang bagay lamang na kulang sa kanya. Ito ay isang hands-on na karanasan. Natuto lang siya at nakabisado ang mga kasanayan sa espada. Katulad ng mga berdeng halaman at puno na tumubo sa alinmang asyenda, hindi pa niya naranasan ang lakas o katigasan ng mga damo. Sa kabilang banda, nagkaroon si Philip ng kakaibang pakiramdam ng pagtugon at pagganap sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga halimaw, bandido, na pumasok sa teritoryo ng Recon, gayon din sa Royal Gigant Arena. Na naging dahilan para mahirapan si Juan na salakayin siya. Suwa! Kuwak! Si Juan na naputol ang likod ng kamay ni Philip, umatras, nalaglag ang espada. Nangyari ang lahat sa loob lamang ng 5 minuto, tinitigan ni Juan si Philip, na inilagay ang espada sa kanyang lalamunan na may madilim na ekspresyon. Ito ay hindi posible. How can this guy? Hindi maintindihan ni Juan. Idiot ka. Naisip mo ba na mas lumakas kapag katapos matuto ng mga advanced na kasanayan sa espada? Ang alam mo lang ay ang shell nito. Mas lumala ang iyong kakayahan kumpara sa dati, ani Philip. Hindi tumugon si Juan sa mapait na pagpuna kay Philip. Sa halip, umiling si Philip at itinulak ng kaunti ang espada sa kanyang leeg. Lumabas si Philip sa lugar.
Habang naglalakad palabas, tinawanan ni Philip ang dalawa pa, na natakot at nagtanong. Gusto mo rin bang magduel? Kami. Si Jack at Carwin ay may mas mababang kasanayan sa pagbabakod kaysa kay Juan. Sila ay mababa at mababang uri ng mga eksperto, at nang mapansin ni Philip ang kanilang kakulangan sa ginhawa, nagsalita siya ng may ngiti. Kung hindi sapat ang paggawa nito ng mag-isa, wala akong pakialam kung gagawin ninyong dalawa ito ng magkasama. Nagpalitan ng tingin ang dalawa at hinaila ang kanilang mga espada. Mahirap para sa kanila na manalo ng mag-isa, ngunit kung sila ay lumaban ng magkasama, tiyak na sila ay mananalo. Gayunpaman, nang sila ay papasok na para sa tunggalian, nakarinig sila ng isang malakas na sigaw mula sa malayo. Itigil mo yan! Ang may-ari ng boses ay tumalon sa pagitan ng dalawang koponan at pinigilan sila. Vice Captain. Nakilala ni Philip at Juan ang taong pumihil sa kanila at nabigla sila. Ito ay ang vice-kapitan ng mga guards. Pilangin si Ferrero. Isa sa 7 swordmaster sa Empire, isang neutral na noble. Na may balbas na parang bandido, pinigilan niya ang mga ito sa pamamagitan ng paglalagay ng palad sa harap ni Juan at ng kanyang mga kaibigan, nang hindi inabala si Philip. Puti silang tatlo na parang marmol sa harap ng bilang. Tinimulang bugbugin ni Count Ferrero ang tatlo na hindi man lang nagtangkang dumpensa. Pop! Hindi sapat para sa inyong dalawang gwardya na makipagduel sa isa na tila nasa tuktok ng kanyang laro, ngunit kayong dalawa ay naglabas ng inyong mga espada laban sa isang tao. Mayroon ba kayong pakiramdam ng tungkulin at paggalang sa pagiging guard knights? Pakiusap, hayaan mo ako. Ay nako, gusto mo hayaan na kita. I'll let you guys be and then make sure to fix those attitudes, too. Bumalik ka na sa Knights Headquarters ngayon din. Nagtakbuhan silang tatlo sa oras na utusan sila ni Count Ferrero. Ikalawang kapitan. Formal na binati ni Philip si Count Ferrero. Ito ay dahil ang konde ang nagtanggol kay Philip noong lahat ay laban sa kanya. Tumingin si Ferrero kay Philip mula sa itaas hanggang sa ibaba at sinabing, "Marami kang pinagbuti sa panahong hindi kita nakikita. Napakalayo ko pa rin sa mga kakayahan na taglay ng Vice Captain. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nawala sa amin ang maaaring maging isang magaling na swordmaster dahil lamang sa isang maharlika. Paano ito, Philip? Kung gusto mo, maibabalik kita sa Guard Knight. Siyempre, ito ay tiyak na isang mahirap na gawain. Kahit na siya ay talagang vice-kapitan, napakahirap na ibalik ang isang tao na umalis sa mga guard pagkatapos ng isang napakasamang nakaraan. Ngunit dahil maraming oras na ang lumipas, maaaring nakalimutan na ito ng mga tao. Gayunpaman, isang tao ang tumutol sa kahilingan ni Ferrero. Hindi pwede yan. Ikaw ay, tanong ni Ferrero. Sumilip si Luke sa likod ni Philip at nagpakilala. Luke Derecon. Si Philip ay may sword allegiance sa akin hanggang sa araw na siya ay mamatay at sinabing hindi na siya muling sasali sa Knights of Guard. Tingnan mo siya. Naisip ni Ferrero. Napatingin si Ferrero sa mukha ni Luke. Wala siyang pakialam dahil mukhang bata si Luke, pero ramdam niya ang malalakas na alon mula kay Luke. Siguro mas malakas siya kay Philip. Nag-isip sandali si Count Ferrero at nagmungkahi kay Luke. Ako ay Vice Captain, Count Ferrero ng Knights of Guard. Makikipagduel ka ba sa akin? Si Ferrero ay kilala na walang buto ang katawan. Siya ang uri ng tao na lumalaban lamang sa mga malalakas. Na kung bakit hindi niya naramdaman na mayroong anumang malalakas na lalaki sa kabisera, at walang sinuman ang makakalaban sa kanya. Ngunit iba ang pakiramdam ni Count Ferrero noong araw na iyon. Ito ay tulad ng isang bagong hamon ay lumitaw, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang magningning tulad ng sa isang hayop. Ayoko. Bakit pa ako lalaban sa'yo? Sa katunayan, gusto ni Luke na i-verify din ang kanyang mga kakayahan. Kailangan niyang makipaglaban sa isang malakas na tao para sukatin ang kanyang kakayahan, at nakita ni Luke ang isang angkop na kalaban sa kanyang harapan. Ngunit para labanan siya, isang swordmaster, kailangan niyang gamitin ang dark magic na kinuha mula sa mga demonyo.
Maaaring iba ang ibang mga lugar, ngunit para sa isang tao na gumamit ng dark magic sa Imperial Palace mismo, siya ay masagasaan. Ako ay isang sword master. Malaki ang maitutulong ng laban sa akin. Maaari pa nga akong magbigay ng payo sa iyo pagkatapos ng ating tunggalian. Ang patnubay ng isang sword master ay hindi kailanman matatanggap ng knights. Kaya naman nagpa siya si Count Ferrero na tanggapin ni Locke ang kanyang alok. Gayunpaman, mali ang kanyang palagay. Tanggi ko. Nasa ilalim ako ng utos ng kamahalan, at kailangan kong magtrabaho sa lalong madaling panahon. Sigurado akong maiintindihan ng kamahalan kung wala ka ng ilang minuto. Nakakainis. Pagkatapos ay bibigyan kita ng isang espada na gawa sa Ergen alloy. Sinabi ko na sayo na ayaw ko. Lumayo si Locke sa patuloy na Ferrero at naglakad palabas ng palasyo. Sa tugon na iyon, tiningnan ni Count Ferrero ang hindi inaasahang sitwasyon at bahagyang natawa. Ay nako! Ang lalaking Philip na iyon, nakakuha siya ng isang napaka-frustrate na tao bilang isang master. Walang batang kabalyero na hindi gustong makipag-sword sa isang sword master. Pero kahit tinanong si Locke, tinanggihan niya ito. Ang ganoong pagkilos ay hindi nagparamdam kay Ferrero na masama. Chapter 76, Emperor's Audience 4. Humihingi ako ng tawad, aking Panginoon. Paglabas nila sa palasyo, humingi na ng tawad si Philip kay Locke. Anong pinag-uusapan nyo? Hindi ka ba halos handa na makipagduel para sa akin? I'm sorry kung pinaghirapan kita. Well, hindi ito kakaiba. Dahil siguro sa nakaraan niya, mabigat at madilim ang ekspresyon ng mukha ni Philip. Natapos na ang kanyang pagnanais na makaganti, gayunpaman, hindi pa rin siya komportable. Nang makitang nalulungkot si Philip, sinabi ni Locke, "Wag mo nang masyadong isipin. Minsan lumalabas ang pinuno ng hukbo upang protektahan ang nasasakupan." Ang mga salitang iyon ni Locke ay nagpaga ng pakiramdam ni Philip. Ang mga ito ay madaling sabihin, ngunit napakabihirang para sa pinuno ng hukbo na lumabas para sa kanyang mga tauhan. Hindi maiwasan ni Philip na tumingin kay Locke sa isang bagong liwanag, at hindi nagtagal ay binaling ang usapan. By the way, saan ang assignment mo? Well, iyon. Torlot Fortress. Pinuksan ni Locke ang appointment letter na nakuha niya mula kay Emperor Rudolph. Sa gitna ng pangungusap ay nakasulat ang Northern Army Torlot Fortress. Ang mga puwersa ng Imperial ng Baroque ay nahahati sa kabuoang 5 pangkat. May mga pulutong na nagbabantay sa silangan, hilaga, at kanluran, at sa kanila, ang panig na kailangang lumaban sa Republika ng Volga ay ang hilagang pulutong. Sinabi mo bang ito ay ang Torlot Fortress? Tanong ni Philip. Nang marinig ni Philip ang mga salitang iyon, medyo nagulat siya. Dahil partikular na hiniling ng emperador kay Lucas na magpatala, ang lahat ng mga retainer kasama si Felipe ay nag-isip na si Lucas ay ilalagay sa isang mapanganib na lugar. Ngunit upang ilagay si Locke sa Torlot Fortress, ang pinakahuling lugar kung saan nangyari ang labanan sa Volga Republic. Bakit ka ba nanggugulat? Ito ba ay isang mapanganib na lugar? Tanong ni Locke. Ang pinakadelikadong lugar. Kahit na si Philip ay gumagala sa mga suburbs sa loob ng ilang taon, ang mga alingaw-ngaw ng Torlot ay kilala. Pagkatapos mawala ang hangganan sa Volga sa digmaan 7 taon na ang nakaraan, ang hilagang hangganan ay walang tahimik na araw. Ito ay dahil sa interes ng imperyo at ang mga pangarap ng digmaang Republika ng Volga ay pumipigil sa isa't isa na huwag tumawid at sakupin ang kanilang mga hangganan. Karamihan sa mga hangganan ng dalawang bansa ay naging mga conflict zone, ang pinakakaraniwan at pinakamabangis na labanan ay ginawa sa Torlot. Itinayo sa tabing ilog mula sa Republika ng Volga, ang parang kuta na punyal ay patuloy na naglalayon para sa Republika, at napakaraming naglalayong ibagsak ang isa pa. Samantala, may ilang pagkakataon na nawasak at nasira ang mga istasyon. Shit! Ang emperador na iyon ay tiyak na determinado. Tapos, ang posisyon mo. Ito ba ang kuta, Commander? Iyon ay isang bagay na maaari naming makaramdam ng kasiyahan. Ang tanging oras na magandang pumunta doon ay kung maaari kang maging isa sa tuktok. Kahit na bata pa si Locke, hindi maiwasan ng emperador na isaalang-alang ang titulo ni Locke, at ang kanyang kakayahang talunin ang 4 na gigants ng mag-isa.
Kaya naman ibinigay niya ang buong kontrol at kapangyarihan ng kuta kay Lucas. Kung gayon, dapat ba akong dumiretso sa Torlot? Tanong ni Locke. Hindi ganoon ang ginagawa. Kailangan mong pumunta sa Northern Command Office at iulat sila tungkol dito sa enlistment. Ganoon ba? Tapos doon na tayo. Tumango si Locke at inilipat ang bagon sa direksyon ng Crom, kung saan nakalagay ang Northern Command Office. Chapter 77, Emperor's Audience 5. Ang daan patungo sa Timog. Isang coach na lumipat sa nayon sa tabi ng kalsada. Habang ang mga mangangabayo ay nagpapalit ng mga kabayo at humihit-hit ng kanilang mga sigarilyo para sa pahinga, ang mga pasahero ng coach ay pumunta sa pinakamalapit na tavern upang ipahinga ang kanilang mga leeg at kumain. Kabilang sa mga pasahero ang isang babae, na nakadamit bilang isang pilgrim. Tulad ng mga Diyosa, may telang nakatikip sa kanilang ulo at tainga, at sa kamay ay isang mahabang tungkod na nababalot ng tela. Pagpunta sa counter ng alcohol bar, tumingin siya sa may-ari at nagtanong. Isang malamig na beer dito. Kinuha ng may-ari ang pera mula sa kanyang kamay nang makita ang mabagsik na hitsura niya. Ang ilang iba pang mga customer na naruroon ay hindi napigil ang bumulong-bulong o iklik ang kanilang mga dila sa eksena. Pag-alam tungkol sa mga peregrino, kinailangan nilang sundin ang mga yapot ng mga banal at mamuhay ng walang laman. Pero syempre, komportable silang sumakay sa karwahe at uminom sa kalagitnaan ng araw. Ang tanging tao na humatol sa naturang gawain ay ang mga matatandang lalaki at babae. Ang mga kabataan ay nagpakita ng mapagbigay na mga mata habang iniisip nilang lahat, so what if they have a drink? Kahit na siya ay walang ekspresyon at malamig, ang babae ay tiyak na napaka-divine looking. Siya ay hindi bababa sa mga duwende na tinawag bilang pagkakatawang tao ng kagandahan. Narito ang iyong beer. Nagsalin ng beer ang host sa isang tin mug at inihain ito sa babae. Tinubukan ng babae na bahagyang kumalas sa matigas na ekspresyon na hawak niya, sa lalong madaling panahon ay naging bigo. The moment she touched the beer mug, parang maligamgam na. Hiningi ko ang isang cool. Iyon ang pinaka-cool na bagay dito. Ang serbesa ay karaniwang iniimbak sa malamig na mga bodega sa ilalim ng lupa. Sa kaso ng mga high-end na pub ng lungsod, nakolekta ang yelo. Hindi alam kung ang host ay hindi mabait sa pilgrim na tila hindi tapat sa kanyang mga panata. At walang balak ang babae na uminom ng maligamgam na beer, kabisado niya ang spell at itinoon ito sa isang kamay. Nagpapalamig. Sa maliwanag na liwanag, ang yelo ay natigil sa salamin. Nang ngumiti siya sa kanyang pagsisikap sa pamamagitan ng bahagyang pag-angat ng beer mug para inumin, isang matandang wizard mula sa sulok ng tavern ang lumapit sa kanya at nagtanong. Excuse me. Are you by any chance Erwin Lise? Panipi kuwit panipi. Ang babae, o Erwin Lise tulad ng sinabi niya, ay biglang nagbago sa kanyang mga mata. Ang wizard na napansin ang pagbabago sa kanyang tingin, ay nagsalita ng nakangiti. Tapos I guess totoo. Isang henyong elf wizard na binago ang pagbuo ng magic sa pamamagitan ng pagbuo ng mga artificial na magic stone. Nakita kita isang dekada na ang nakalilipas sa pagsisimula, at upang makilala ka muli sa ganoong lugar. Nang lumitaw si Erwin, pinagmamasdan siyang mabuti ng wizard kung tama ba ang akala nito tungkol sa kanya. Habang ginagamit niya ang kanyang mahika, kumbinsido siya sa kanyang pagkakakilanlan. Bagamat may mga taong may katulad na hitsura, walang dalawang tao na may parehong mana wave. Sa sinabi ng wizard, nagulat ang mga tao sa tavern. Ang katotohanan na siya ay isang duwende ay isang mas mahalagang katotohanan para sa kanila kaysa sa kanyang pagiging isa na nagdala ng mga artificial na batong mahika at binago ang magic engineering. Elf sabi niya, kung gayon tiyak na siya ang pinakamaganda. Ngunit, umiinom ba ang mga duwende? Siguro isang revolting elf, baka Republican. Nakakaila bilang isang tao, marahil isang especially iya mula sa Volga. Maraming mga salita ang sinasabi tungkol sa kanya, noon ay nagpasya si Erwin na umalis. Sandali lang, Miss Erwin. Nagmamadaling sinundan siya ng wizard. Ngunit nang makalabas siya ng bar, nawala na siya.
Sa kasalukuyang sitwasyon, iilan lang ang mga lugar na alam kung paano gumawa ng mga artificial na magic stone ng maayos, kabilang ang 10 sikat na magic towers. Kung siya ang bumuo nito, maaari siyang nakaupo sa isang una na gawa sa pera kung gusto niya. Gayunpaman, napansin niya ang panlilinlang na sinusubukang gamitin ng wizard, kaya naman nawala siya ng walang salita. Shit! Gusto kong malaman kung paano gumawa ng artificial na magic stone. Ang wizard na nabalisa ay tinapakan ang kanyang paa. Yung mga tao, si Erwin, na nag-teleport sa isang malayong kagubatan, ay nakasimangot sa gawin ng mga tao. Matapos umalis sa Bulgar Republic, 1 beses o 2 beses lang na sinubukan niyang iwasang makipagkita sa mga tao. Each. Parang masarap yung beer. Habang iinom na sana niya ang beer, naramdaman niya kung gaano ito kasariwa. Sa kasalukuyang panahon, hindi lang ang mga duwende, lahat ng lahi ng mga diwata ay may pantay na karapatang mabuhay. Ang pagtrato sa pagtingin sa kanila bilang mga alipin ay nabawasan, gayunpaman, ang pagkiling at ang mga tinging may diskriminasyon ay nanatili. Kasabay nito, ang Bulgar Republic ay may maraming mga engkanto kaysa sa mga tao, kaya hindi gaanong diskriminasyon. Hindi iyon ang kaso para sa Baroque Empire. Karamihan sa mga engkanto maliban sa iilan, ay naninirahan sa malalalim na kagubatan at kabundukan, madalas silang itakwil ng imperyo. Sa mga nagdaang taon, lumala ang mga sitwasyon dahil ang mga diwata ay nagbibigay ng kanilang kapangyarihan at suporta sa Bulgar Republic. Ang mga diwata ay tinatrato bilang mga mamamayan ng Bulgar Republic o mga rebelde ng Baroque Empire. Mabubuo ang isang cut-off win sa bansang ito. Siguradong tumanda na si Master. Ngunit nang maisip niya ito, pagkatapos pakinggan kung paano niya ito sinabi, wala siyang ibang pagpipilian kundi sundin ang mga salita. Kung bumaba ako, makikita ko ang malawak na dagat sa timog. Ang dahilan kung bakit dumaan si Erwin sa kalsada ng gubat ay dahil dito. Hindi kalayuan sa dulo, tumataas ang usok. Kung ito ay isang normal na usok, kung gayon ay naalis na ito ng mga bumbero. Ngunit maya-maya ay may nakita siyang pulang usok na tumaas, sinugod ito ni Erwin. Ang pulang usok ay senyales na ang isang lugar na kinaroroonan ng mga diwata ay nilusob. At kung makakarating siya doon, matutulungan niya sila. Oh, gabi na. Nang dumating na si Erwin ay tapos na ang sitwasyon. Isang fairy village ang inatake, mayroon silang humigit kumulang 10 pamilya na nakatira doon. Sa buong nayon, walang makikita kundi apoy, nakahandusay sa lupa ang mga bangkay ng mga pamilya. Karamihan sa kanila ay may sakit, o matanda na may mababang kalidad na mga armas. Hindi ito gawain ng militar. Ang mga mangangaso ng alipin lamang ang gumagamit ng silong iyon. Higit sa lahat, may iilan sa mga diwata na kinuha. Kung hindi siya magmadali, hindi rin niya mailigtas ang mga ito. Hindi sana sila aabot ng ganoon. Nakikita ang mga palatandaan ng kariton at ang mga bakas ng paa na humahantong palabas ng bayan. Nagmadali si Erwin para mahuli sila. Ang kanyang malamig na mga mata ay nag-aapoy, mas mainit kaysa dati. Kabanata 78, Pakikipagtagpo sa mga diwata 1. Dudududo. Ang bagon ay lumabas sa kabisera ng emperador na Nemesis at nagtungo sa hilaga sa kahabaan ng highway. Ang Crom, ang hilagang bahagi ng imperyo, ay malayo, kaya ang bagon ay patuloy na kailangang baguhin ang mga kabayo nito at huminto paminsan-minsan. Learn more. At nang walang dumadalo sa istasyon, kailangan nilang manatili sa Nayon Inn o kailangang manatili sa walang tirahan. Naghanda sila para sa walang tirahan na bahagi ng biyahe, kaya hindi nila ito inisip na abala. Mga 5 araw ba mula nang umalis sila sa kabisera. Nang lumubog ang araw malapit sa ilang sa hilagang bahagi na kanilang tinatahak, tinanong ni Luke si Mabo, ang driver ng bagon, na humanap ng lugar na angkop na kampo. May campsite na hindi kalayuan sa kanilang kinalalagyan. Gayunpaman, may mga taong nakapunta na doon. Ang mga tao mula sa 30 iba't ibang mga bagon ay nakaupo at nag-aapoy. Kalahati sa kanila ay mga ngalakal at ang kalahati ay mersenaryo. Dapat lang ba tayong dumaan? Tanong ni Philip. Mayroong maraming mga mersenaryo na hindi naging maganda sa mga nakaraang panahon.
At pagkatapos ay mayroong mga uri ng con artists na kumilos tulad ng mga mangangalakal. Si Philip ay hindi masyadong masigasig sa camping kasama ang mga estranghero sa ilang. Siya ay isang tao na kayang harapin ang isang hindi inaasahang sitwasyon, ngunit dahil siya ay pagod at nalulungkot, gusto niyang iwasan ang anumang hindi kanais-nais na sitwasyon kung magagawa niya. Umiling si Locke, isang araw na lang ba ang susunod na nayon? Dito na lang tayo matulog. Tik. Okay? Sagot ni Philip. Sa desisyon ni Locke, dinala ang bagon sa lugar ng camping. Nang matapos na nilang iparada ang bagon, nagsimulang maghanda ng hapunan sina Philip at Mabo. Lumapit ang isang mangangalakal, na kanina pa nakatingin sa kanila, para makipag-usap. Isang medyo may edad na lalaki na may kalbo ang ulo na nakangiting sumalubong sa kanila at nagpakilala. Ako si Clark ng Merlan. Saang pamilya ka galing? Siya ang Panginoon ng Recon Viscount. Sa tugon ni Philip, ang kalbong lalaki, si Clark, ay medyo nagulat. Akala niya ay isang marangal na pamilya lamang ang grupo. Ngunit sila ang pamilyang Recon. Nagsimulang magsalita si Clark ng mas magalang sa kanila. Ang ina po ng maalamat na bayaning si Recon. Kung hindi ka nakakaabala, gusto kitang ihain ng hapunan, okay lang ba iyon? Tanong ni Clark. Nalaman ni Clark isang buwan lang ang nakalipas na ang Panginoon ng Recon ay nanalo sa labanan laban sa Count Monarch. Nilamon ng Recon Viscount ang pangalawang pinakamalaking ari-arian sa Timog. Ang kanilang katanyagan at reputasyon ay tumaas ng husto pagkatapos noon. Kahit na ang hinaharap na mga kalakalan, ang mga mangangalakal ay naaaliw sa maraming paraan. Napatingin si Clark kay Locke at naglabas ng alak na iniipon niya. By the way, bakit ka dumaan dito? Tanong ni Clark. Nangyari lang ang mga bagay at ang susunod na bagay na alam naming nandito na kami. Medyo may kagaspangay na sagot ni Locke. Ang impresyon na ipinakita ni Clark kay Locke ay tila hindi maganda, may kung anong uri ng kain na hinala sa kanyang pag-uugali. Kaya naman tumanggi rin si Philip na magsalita. Ang mga salita ay hindi nagbibigay sa kanila ng anumang mga pahiwatig. Gayunpaman, mayroong isang bagay na labis na nag-aalala sa kanila. Ito ay ang mga bagahe sa karwahe. Isang makapal na kahon na gawa sa kahoy. Isang makapal na malaking kahon. Bilang karagdagan, ang pinto sa likod ay nakakandado ng mahigpit ng bolt. Napakahirap isipin na ang mga karwahe na ginagamit ng mga regular na mga ngalakal ay bukas na nilagyan ng mga nakaangkla na mga lubid at natatakpan ng mga tent na may langis na hindi tinatagusan ng tubig sa mga kargamento. May isang produkto sa cart. Ngunit ang taong ito ay may nakitang kakaiba. Napakunot ang noo ni Locke nang makita niya ang daloy ng mana mula sa kahon. Si Clark, na hindi alam kung ano ang iniisip ni Locke, ay muling nagtanong. At ang iyong patutunguhan? Bakit ka interesadong malaman kung saan pupunta ang mga estranghero? Habang tinatanong siya ni Locke sa halip na sumagot, natarante si Clark saglit. Iyon, hindi ako mausisa, gusto ko lang hiramin ang pambihirang kapangyarihan ng Panginoon, iyon lang. Ang kapangyarihan ko? Tanong ni Locke. Oo, nabalitaan ko na isa kang destroyer class. Gumamit man siya ng mahika o ang kanyang kakayahan sa espada, kung ang isang tao ay kayang talunin ang apat na higanti gamit lamang ang kanyang katawan, tiyak na mayroon siyang kakaibang kapangyarihan. Naniniwala ang estranghero na kaya ng isang malakas na tao ang kanilang mga problema sa isang iglap. May isang wizard na nagpuntirya sa amin sa loob ng 3 araw. Ang galing ng wizard. Nawala na sa amin ang kalahati ng aming paninda, at mahigit 20 katao ang napatay. Kahit papaano ay hindi sinasabi ng mga mangangalakal at mga mersenaryo ang dahilan kung bakit naging ganoon ang sitwasyon. Tumingin sa kanya si Locke at nagtanong. Hindi ba mas mabuting humingi ng tulong sa pagpapatrolya? Malaking tulong ang mga highway sa pagpapalakas ng ekonomiya ng imperyo. Kaya naman, maraming mga patrol na gumala sa lugar upang panatilihing ligtas ang mga negosyo mula sa mga rogue at halimaw. Ang wizard na ito ay hindi matatalo sa antas ng mga patroller, at mangangailangan ito ng maraming pera. Panipi kuwit panipi. Kaya kinuha ko ang kalayaan at humingi ng isang maharlika. Ang isang marangal ay bibigyan ng tulong ng Panginoon.
Marahil ay nagpasya ang matandang batang Panginoon ng Recon na tumalon at tulungan sila. Si Luke, gayunpaman, ay hindi isang Recon, kaya naman nagsimula siyang mag-isip-isip kung ano ang posibleng mangyari. Nagsimulang pagpawisan si Clark sa kaba. Hindi ito gaanong, ngunit maaari tayong magbayad ng kaunti. Price, ano ang gusto mong bayaran? Well, yun. Sa tingin mo hindi mo kami mapapayag na tanggapin ito ng ilang gintong barya, tama ba? Tanong ni Luke. Alam ni Luke ang karamihan. Pagkatapos ay inalok ni Clark ang pinakamalaking bagay na kaya niya. Ang pinakamalaking maibibigay ko ay 5,000 ginto. Tumango si Luke na may kasiyahang tingin. Gayunpaman, iba ang kanyang iniisip. Kailangan kong pumunta sa isang lugar kung saan walang gaanong tao at iligtas ang mga aliping iningatan ng mga lalaking ito. Napangiti si Luke nang mapagtantong may nakilala siyang mga ngalakal ng alipin pagkaraan ng mahabang panahon. Iniisip niya kung paano haharapin ang mga ito nang hindi nag-iiwan ng maraming ebidensya. Marami na siyang nailigtas na alipin noong panahon niya bilang Simon. At kung ang alipin ay hindi isang tao, kung gayon si Simon ay mas aktibo sa pagliligtas sa kanila. Pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na mag-uli, siya ay lubos na natutuwa na muli siyang nakatagpo ng isang mangangalakal ng alipin. Ang mga bumibili at nagbebenta ng mga alipin ay hindi karapat-dapat mabuhay. Iyon ang nasa isip ni Luke. Viscount. Salamat sa iyong suporta. Sa pag-aakalang nagpasya na si Luke na tulungan sila, ngumiti si Clark at binuhusan siya ng isang baso ng alak. Kabanata 79, Pakikipagtagpo sa mga Diwata 2. Mula sa araw pagkatapos ng malaking usapan at proposal, lumipat si Luke sa kabilang partido. Sinubukan ni Clark na gawing komportable si Luke hanggat maaari. Nauna pa siya at dinalhan si Luke ng pagkain habang nakahiga siya sa kama. Lahat ng mga paggamot na iyon ay naging komportable si Luke sa paglalakbay. Learn more. Pagkaraan ng 2 araw, narating na nila ang kagubatan kung saan madalas lumitaw ang halimaw. Dapat ko bang subukan ito ngayon? Kung ang kagubatan ay walang mga ruta ng pagtakas, kung gayon ay walang mga saksi. Determinado, hinawakan ni Luke ang kanyang espada gamit ang kanyang kanang kamay nang may biglang umindat mula sa kabilang gilid at kumatok sa 2 mersenaryo na nasa gilid. Kaak! Up! Ang mga mata ng mga mersenaryo ay nagsimulang kumikislap sa hampas sa kanilang dibdib, napasigaw sila sa gulat. Shit! Inaatake tayo! Maghanda para sa labanan, lahat! Naghanda ang mga mersenaryo na tumugon sa pag-atake. Kumapang kaagad si Clark sa ilalim ng isang random na kariton. Hindi maiwasang mapangiti ni Luke sa ginawa ng balingkinitang figurang iyon na nagtago dahil sa takot. Learn more. Mapanganib, Panginoon, sabi ni Philip. Tik. Sa isang hiyawan, ibinaba ni Philip ang kanyang espada. Ang yelo, na lumipad sa anyo ng isang sibat, ay nagkapira-piraso bago maabot si Luke. Nagawa kong pigilan ito sa ngayon, sabi ni Philip. Sa tingin ko, masyado pang maaga para sabihin iyon. Kailangan nating alisin ang mga mangangalakal ng alipin na ito. Tila nalaman ni Philip ang pagkakakilanlan ng nanghihimasok. Ngunit upang labanan ang gayong tao. Huli na para mag-back out tayo, sabi ni Luke. Isang bolang apoy na kasing laki ng pakwan ang lumipad mula sa direksyon kung saan nanggaling ang yelo kanina lang. Noong una, isa lang itong ordinaryong bolang apoy. Gayunpaman, naramdaman ni Luke ang ilang kakaibang daloy ng mana sa bolang apoy. Iwasan mo. Kung tamaan tayo, patay tayo. Sa sigaw ni Luke, dali-dali itong naiwasan ni Philip. Gayunpaman, mula sa isang bolang apoy lamang, 12 bolang apoy ang nagsimulang dumating. Ito ay halos tulad ng isang meteor shower. Bang! 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 Hey nako! Ito ay tulad ng paghihimay. Napaisip si Philip. Si Philip na nakaiwas lang sa papasok na pag-atake ay hindi maisara ang kanyang bibig sa shower ng bola ng apoy. Sinabi na sa kanila ni Clark kanina na magaling na wizard ang stalker nila, pero hindi nila alam na ganito pala kagaling ang stalker. Kung ito ang daloy ng mana, 7 bilog ang bagay, sabi ni Luke. Totoo ba yan? Tanong ni Philip. Tumango si Luke na mas ikinagulat ni Philip.
Ang isang pitong circle ay malapit sa isang masterclass talent ng isang medium magic tower. Ano ang dahilan ng gayong pag-atake na ginawa sa mga ngalakal ng alipin? Gayunpaman, wala silang maraming oras para mag-isip. Ito ay darating. Mag-ingat ka. Sigaw ng isang tao. Mula sa kakahuyan, lumitaw ang isang wizard na nakasuot ng puting roba na may hawak na isang matingkad na gintong tungkod. Si Luke at Philip ay walang oras para pakialaman ang wizard. Iyon ay dahil isang manipis na agos ng tubig ang tumaas mula sa lupa. Kuwak! Kaak! Ang mga pako! Sigaw ng mga mangangalakal ng alipin. Ang batis ay nagsimulang masira ang mga sandata ng mga mangangalakal sa pamamagitan ng pagiging mga palaso. Kahit na hindi direktang inaatake, ang mga mangangalakal ay gumulong sa lupa sa sakit. Sinisikap ni Luke at Philip ang kanilang makakaya upang maiwasang makipag-ugnayan sa batis. Gayunpaman, hindi nila naiwasan ang lahat ng mga palaso na tumataas mula sa lupa. Sangsang. Aura Armor. Pinoprotektahan ni Luke ang kanyang sarili gamit ang isang defensive spell habang si Philip ay gumamit ng full body expert aura. Nang makita ang kanilang tugon sa mahika, huminto ang wizard at nagsimulang sumigaw ng ibang spell para salakayin sila. Tumingin dito. Wala tayong kinalaman sa mga lalaking ito. Sabi ni Philip. Nagkakamali ka, Sir Philip. Kahit anong sabihin mo, hindi maniniwala ang isang iyon, sagot ni Luke. Kung nakita ng wizard na ang mga mangangalakal ng alipin ay magiliw sa kanila, tiyak na sila ay bahagi ng parehong grupo. At ang wizard na iyon ay hindi makikinig sa mga salita ng isang tao. Napaisip si Luke. Noong una, inakala ni Luke na sinusubukan ng wizard na kunin ang kayamanan ng mga mangangalakal. Ngunit pagkatapos makita ang daloy ng mana mula sa wizard, hindi iyon ang nangyari. At least, hindi ito human wizard. Ang lahi ng wizard na ito ay isang elf. Nanlaki ang mga mata ni Luke, naputol ang kanyang pag-iisip matapos makita ang wizard. Ang wavelength ng mana ay biglang nagbago. Ito ang 7 bilog na Phoenix Wing. Ang Phoenix Wing ay isang fire magic na hindi mamamatay hanggat hindi nito natatamaan ang target nito. Napakalakas ng magic na ito na ang isang shot mula sa Phoenix Wing ay maaari pang matuno ang bakal. Ang wizard ay tumingin sa paligid ng lugar pagkatapos ang wizard ay halos tapos na sa pag-awit. Magiging mahirap na harapin ang white magic attack. Para harapin ang pag-ataking iyon, kailangang gamitin ni Luke ang kanyang kakayahan. Nagpasya si Luke na kausapin si Philip. Sir Philip? Pinagkakatiwalaan mo ako, tama ba? Oo, may tiwala ako sayo. Mula sa sandaling ang kanyang Panginoon ay lumaban sa grupo ni Juan, si Felipe ay may napakalaking paggalang sa kanyang Panginoon. Wala siyang tiyak na dahilan para maniwala kay Luke, ngunit ayaw niyang ipagkanulo si Luke na naniwala sa kanya ng walang sinuman. Okay, huwag kang magtaka kahit anong ipakita o gawin ko. Nang sabihin iyon ni Luke, pinakawala ng wizard si Phoenix Wing. Isang 7 circle magic, ang Firebird ay talagang kamukha ng maalamat na Phoenix mismo. Ang tunog ng pag-aapoy ng hangin ay maririnig kasabay ng sigaw ng Phoenix. Kinanta ni Luke ang kanyang spell at itinutok ang kanang kamay sa ibong apoy na sumusugod sa kanila. Madilim na epekto. Ang lilang liwanag mula sa kamay ni Luke ay kumikinang ng maliwanag, at ang espasyo ay nagsimulang masira. Ang ibong apoy na sumusugod sa kanila na parang buhawi ay napunit at nagkalat ang apoy sa lahat ng direksyon. Iyan ay dark magic. Nanlaki ang mga mata ng wizard nang makita ang galing ni Luke. Naisip ng wizard na kapuri-puri ang husay ng binata. Inakala ng wizard na si Luke ay isang tao lamang na hinayla sa alok ng mga mangangalakal. Isa siyang kontrabida na nag-aaral ng dark magic. Gayunpaman, napagtanto ng wizard ang isang bagay. Hindi, iba ang dark magic na ito. Ito ay parang. Habang ang wizard ay medyo nalilito, si Luke ay nagpatuloy at nagpakawala ng mabilis na pag-atake ng mahika. Sinubukan ng naguguluhan na wizard na pigilan ang sumbong ni Luke. Gayunpaman, mas mabilis si Luke kaysa sa inaasahan ng wizard. Bilang resulta, pagkatapos gumamit ng Windcutter spell ang wizard, gumamit si Luke ng Blink spell para maiwasan ito ng maaga. Gusto mong maglaro ng tag, ha?
Sabi ni Locke na sumulpat sa likod ng wizard sa tulong ni Blink. Tinubukan siyang mahuli ng wizard. Gayunpaman, ang mga kamay ng wizard ay dumaan lamang kay Locke. Ito ay illusion magic, plus invisibility magic. Dalawang magkaibang mahika ang ipinakita ng sabay-sabay. Ito ay kilala bilang double casting. Bukod dito, nahawakan na ni Locke ang mga taktika ng kanyang kalaban. Ang mga kasanayan at pagganap ng wizard ay sa isang 7 circle wizard. Pua! Ito ay, bago pa makapag-isip si Locke, siya ay tinamaan ng gintong tungkod ng wizard. Muling napagtanto ni Locke na natalo na siya ng kanyang kalaban. Habang nananatiling nakatago, naisipan niyang gumamit ng magic attack, ngunit sa halip ay direktang tumama siya. Bilang karagdagan, gumamit ang wizard ng 7 circle strength magic para itaas ang kanyang kapangyarihan saglit. Kung hindi nagpigil ang wizard, baka umubo ng dugo si Locke at natamba. Pinahihit ni Locke ang kanyang katawan, at ang guardian pendant na ibinigay ni Reyna, ay nabawasan ang impact ng suntok. Boom! Ano ito? Napaisip ang wizard. Sa sandaling hinawakan ng tauhan ng wizard si Locke, naramdaman ng wizard ang kakaibang hindi kilalang kapangyarihan sa kanya. Nakatuon sa mahiwagang mana na iyon, hindi napagtanto ng wizard na nabigo ang kanyang pag-atake. Ginamit ni Locke ang pagkakataong iyon para umatras. Napagtanto ni Locke na hindi siya sapat at nagpa siya na gamitin ang isa sa mga kapangyarihan ng demonyo. Sonic Wave. Kiap. Sa sandaling nalaman ito ng wizard, huli na ang lahat, at isang ultrasonic shock ang tumama sa kanya. Sa hindi inaasahang alon na tumama sa kanyang katawan, napasigaw ang wizard sa sakit at lumipad pabalik. Napabalikwas siya habang binabasag ang ilang puno at saka bumagsak sa lupa. Chapter 100, Encounter with the Fairies 3. Pagkatapos ng labanan, dali-daling pinuntahan ni Philip si Lucas at tinanong. Ayos ka lang ba, Panginoon? Oo, naligtas yata ako dahil sa guardian locket na ibinigay sa akin ng prinsesa. Inilabas ni Locke ang kadena na nakasabit sa kanyang leeg. Matuto pa, medyo nadistorbo ang locket dahil nataman ito sa mga tauhan kanina. Nang makitang ligtas na si Locke, nakahinga ng maluwag si Philip at hindi nagtagal ay tinanong niya kung ano ang na-curious niya. Panginoon, ano ang kapangyarihan na ginamit mo kanina? Oo, sa tingin ko alam mo kung ano iyon. Ang kapangyarihan ng hari ng Diablo. Na naisip ni Philip. Naging matigas ang mukha ni Philip. Sa totoo lang, inaasahan niya may nangyaring ganoon. Medyo naghinala na siya kay Locke mula nang pumasok siya sa Devil King's Castle nang hindi kinuha ang alinman sa kanyang mga retainer. Naghinala siya na si Locke ay lihim na nakakuha ng pangitain ng Devil King na si Simon, at natututo, ngayon ay napatunayan na. Alam kong disappointed ka. Isang ina po ng isang mandirigma ang humahawak sa isang bagay na hindi niya dapat gawin, sabi ni Locke. Ang kapangyarihang iyon, kaya mo bang kontrolin ito? Tanong ni Philip. Learn more. Ang dark magic ay mahirap i-off dahil ito ay itinuturing na hindi nakokontrol para sa mga wizard. Ang kapangyarihang wala sa kontrol ng isang tao ay agad na sumisira sa kaluluwa ng isang wizard. Ngunit habang tumatango si Locke, lumambot ang ekspresyon ni Philip. Kung gayon, sa palagay ko ay ayos lang. Hindi kita kukunin tulad ng mga matatandang retainer sa bahay. Kung kailangan mong manghuli ng daga, hindi mahalaga kung ang pusa ay itim o puti. Naunawaan ni Philip kung ano ang ginawa ni Locke. Na siyang dahilan kung bakit nagpa siyang maniwala kay Locke, at sa kanyang kainosentehan. Pero, may favor ako? Kung mamatay man ako, huwag mo lang akong gawing Death Knight. Okay, kung gayon gaya ng sinabi ko sa iyo noon, gagawin kitang isang darahan. Panginoon. Hahaha, huwag kang mag-alala. Hindi ko pa rin natutunan kung paano gawin ito, at wala rin akong balak na pag-aralan ito. Napatingin si Locke mula kay Philip. Learn more. Si Clark at ang iba pang mga mersenaryo na nakaligtas sa pagsalakay ay pumunta sa nahulog na wizard. Ano ito? Itong asong ito. Elf din siya. So, ikaw ang humabol sa amin. Nakita ni Clark kung bakit siya sumusunod sa kanila, tinulak niya ang ulo ng bumagsak na duwende. Hoy, Elf Bitch. Ano ang makukuha mo sa paggawa nito sa amin? Magsalita ka.
Gumising ka na agad. Itinaas ni Clark ang kamay niya at akmang sasampalin siya sa pisngi. Hinawakan ni Locke ang kamay niya at nagtanong. Sinong nagsabi sa iyong pwede mong hawakan ang babaeng iyon? Basag. Up. Habang hawak ni Locke ang kamay, naputol ang kamay ni Clark na parang tungkod. Kukek, bakit? Bakit mo ginawa ito, Panginoon? Sabi ni Clark. Alam ko, ililigtas ko kayo sa kanila. Ngunit, kahit ako ay napupuot sa katotohanang nahuhuli mo ang mabubuting engkanto at ipinagbili mo sila bilang mga alipin. Pero bakit? Bakit ko sinabing tutulungan kita? Sinasamahan ko kayong mga tao na dalhin kayo sa ilang makapal na kagubatan at pagkatapos ay ilibing kayo. Hindi tulad ng takot na grupo ni Clark at ng kanyang mga barkada, tumango lang si Philip sa kanyang pakiramdam. Alam na natuto si Locke ng dark magic, naisip ni Philip na nagpasya si Locke na tulungan sila dahil sa medyo naging masama. Kaya, dapat ko bang linisin ang basura? Tanong ni Locke. Agad namang tumakbo si Clark at ang iba pang natakot kay Locke. Alam nilang hindi nila kayang labanan ang lalaking nakayanan ng Elven Wizard. Matalino ang kanilang mga kilos, gayunpaman, walang paraan para makatakas sila sa pagkakahawak ni Locke. Ilaw ng Petro. Sa sandaling kumislap ang mga mata ni Locke, tumayo si Clark at ang iba pa sa lugar. Unti-unting umiikot ang kanilang mga katawan at nagsimula na silang magpanik. Mangyaring hayaan mo kami. Please. Hindi man lang sila pinakinggan ni Locke, ang mga hindi nakikinig sa mga iyak ng mga diwata. Tiningnan lang din sila ni Philip na may mapanuksong mukha. Umalangaw-ngaw sa kakahuyan ng hiyawan ng mga mersenaryo hanggang sa sandaling tumigas ang kanilang mga dila at pagkatapos ay ang kanilang buong katawan. Hindi nagtagal ay naging mga estatwa silang bato. Ito na. Matapos magkamalay, nagmamadaling nilingga ni Erwin ang kanyang paligid. 5 araw na siyang nagsusumikap para subaybayan ang mga mangangalakal ng alipin na pumatay ng maraming engkanto. Matapos iligtas ang ilang mga engkanto, nagpasya siyang atakihin sila sa huling pagkakataon, na siyang oras na tumawid siya sa landas kasama ang isang warlock. Malakas ang warlock para mahawakan niya. Nawalan siya ng malay dahil sa isang dark magic na hindi napansin ng 7 circle wizard. Anong nangyari? Akala niya ay mapupuno siya ng mga magic seal. Gayunpaman, hindi lang maayos ang kanyang katawan kundi nakatalukbong din ito ng kumot para hindi siya sipon. At nasa tabi niya ang staff na natanggap niya mula sa kanyang guro. Ang gulat ng mga mata ni Erwin ay tumingin sa warlock at sa kanyang kampa na pinakawalan ng mga nakulong na diwata. Hindi ipinakita ng kanilang mga mata ang kasuklam-suklam na pagnanasa na mayroon ng mga mangangalakal ng alipin. Bakit nila ako ililigtas? Hindi ba sila nakipagkasundo sa mga mangangalakal ng alipin? Malalim ang iniisip ni Erwin. Habang siya ay nawawala sa pag-iisip, lumingon ang warlock at nagtama ang kanilang mga mata. Gising ka na. Akala ko mawawala ka muna. Pili ni Locke kay Erwin na nakatitig sa kanya. Kung makagalaw ka, magpakulo ka ng lugaw. Sa tingin ko, gutom na sila. Ang mga alipin ay palaging pinapakain ng mabuti dahil sila ay mahalagang mga kalakal, ngunit hindi sila pinakain sa simula. Para disiplinahin sila, gagamit sila ng karahasan o magpapagutom sa kanila. Ang mga normal na engkanto ay mas malakas kaysa sa mga tao, gayunpaman, pagkatapos ng 5 araw na hindi kumakain o umiinom ay magiging mahina na sila. Alam niyang kailangan niyang pakainin ang mga ito. Itong lalaking ito bakit hindi, tatanungin ko siya mamaya. Ang mga tao ay may likas na mapagmalasakit sa kanilang sariling mga tao, at hindi nila sasagutin ang kanilang mga tanong. Tumayo si Erwin sa kanyang kinauupuan, pinakuluan ang lugaw at ibinigay sa mga diwata, gaya ng sinabi ni Locke sa kanya. At pagkatapos, mula sa subspace ring, kumuha siya ng mga halamang gamot na mabisa sa pagpapanumbalik ng enerhiya. Tinitigan ito ni Locke ng interesadong ekspresyon. Isang subspace artifact. Iyan ay isang bagay na napakabihirang, tanong ni Locke. Noong unang panahon, nakuha ko ito sa isang sinaunang guho. Kaya kung ibigay kung gusto mo. Ang espasyo sa subspace ay medyo maliit, ito ay sapat na upang magdala ng ilang mga damit at ilang mga gamit.
Ang mabuhay nang wala ito ay maaaring hindi komportable para kay Erwin, ngunit iniligtas ng lalaki ang kanyang lahi, kaya utang niya ito sa kanya. Gayunpaman, tinanggihan ni Locke ang kanyang alok. Hindi ko kailangan. Mayroon akong parehong bagay. At hindi ko rin hiniling. Kung ganoon, ano ang gusto mo? Tanong ni Erwin. Walang dahilan para iligtas ko ang isang taong nangangailangan. Iyon lang. Isang tao. Hindi gaanong tao ang itinuturing na mga engkanto bilang tao. Kapareho ito ng Vulgar Republic kung saan maganda ang pakikitungo sa mga engkanto, maging ang mga pari na nangangaral tungkol sa pagmamahal sa lahat at sa lahat ng bagay ay nahihirapang makita sila bilang tao. Ito ay dahil sa inggit, selos, at takot sa kanila. Ang mga engkanto ay may mas magandang hitsura, mas mahabang buhay, at pambihirang talento na wala sa mga tao. Kung ang mga tao ay mas mababa ang kakayahan sa paggawa kaysa sa mga engkanto, kung gayon ang mundo ay puno ng mga engkanto at hindi sila. Anyway, we have met around such circumstances pero, ako si Luke Derecon. At dapat ikaw. Tinabi ba niyang Recon? Napaisip si Erwin. Tinitigan ni Erwin si Locke na may pagdududa. Gaano man kabuti ang isang tao sa pagliligtas sa kanyang bayan, siya ay ang inapo ng mapagkunwari na si Recon, na Year-Ocon ang kagustuhan ng kanyang mga ninuno. Ang titig ni Erwin na napakalambot kay Locke hanggang sa naging yelo. Tingnan mo dito, tinatanong ko ang pangalan mo. Sa tanong ni Locke, atubili niyang sinabi ang pangalan niya. Erwin. Ang pangalan ko ay Erwin Lisa. Erwin Lisa. Napaisip si Locke sa sarili. Nakagawa si Erwin ng magagandang tagumpay sa mundo ng mahika. Ang gumawa ng artificial na mahika. Oo. Ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay ko. Panghihinayang. Tila ang huling salita ni Erwin. Marami pa siyang dapat itanong kay Locke, gayunpaman, hindi niya kakausapin ang supling ng isang mapagkunwari.